Sabi ko, tsaka siya tumakbo papasok sa loob ng mansyon habang nakatawa na parang demonyo. Iniharap ko ulit ang lalaking nasa harapan ko. Tinignan ko siya na walang ekspresyon sa mukha. "What the hell are you doing here?" Tanong ko sa kanya, saka siya nag-smirk at lumapit sa akin na isang dangkal na lang ang pagitan sa amin. "Long time no see, Erin." Nakuha niya pang ngumiti. Dilaw na naman ang ngipin niyeta. Imbes na sagutin ay tinaasan ko siya ng kilay. Nag-clear throat siya. "I'm here because me and my father have a meeting with Gonzalvo." Siya pala ang tinutukoy ni Emma de Los Santos. At talagang shinip ba kaming dalawa? Kung alam niya lang na niloko ako nito ng mukong niyang anak at nadatnan ko man lang na may binabayo sa loob ng kondo niya. O ano? Iship niya pa ba kami? "Alright, just go inside and I might even kill you here," sabi ko at saka siya. Tinalikuran at nauna nang pumasok sa loob ng mansyon. Akmang hahakbang na paakyat nang magsalita siya. "Where is your dad's office?" "Ask him," I said, tsaka na dire-diretso na umakyat. Nang makapasok sa kwarto nadatnan kong naglalaro ng snake and ladder. Langya isip bata. Lumapit ako sa kanila at nakit ko si Abby na naglalaro ng Barbie doll niya. "Mommy, where have you been?" Tanong niya sa manipis na tinig. Hinarap ko siya. "Outside, baby, continue what you're doing." Sabi na nakangiti at tumango naman siya. "Anong ang daya mo, Leo?" Napatingin ako kay Luke nang sumigaw siya. "Luke, magtigil ka nga dyan at baka hampas ko yan sa mukha mo." "Isip bata ka." Sabi ko at agad naman siyang tumayo at hinarap ako na para bang naghahamon ng suntukan. "Ano? Sige, subukan mo lang, Leo. You and Abby will play and I will talk to your childish and abnormal uncle." Sabi ko at agad namang tumakbo ang bata papunta kay Abby, kaso ang masama lang ay Barbie din ang kinuhang laruan. "Kita mo na. Ginawa mong bakla si Leo," sabi ni Luke, pero wala akong pakialam. "Sundan mo ako," sabi ko at nauna nang pumunta sa balcony. "Ano ba yon? Anak ng pusa naman," at sinabihan pa abnormal at childish. "Sana dinugtungan mo na naman ng cute." Tinignan ko siya ng masama dahil sa kalokohan niya. "Makinig ka, Luke ah. I want to know kung sino ang asawa ni Liam." Sabi ko. "Sira ba ulo mo? Hindi kasal si Liam." Sigaw sa akin ni Luke. "Wag mo akong sigawan. Tumatalsik ang laway mo." Sigaw ko rin sa kanya. "Heh. Ang pangalan ng asawa ay putya asawa tuloy. Ang pangalan ng nanay ni Leo ay si Sarah Geronimo. Ay mali si Sarah Labate. Tae na naman si Sarah Salviera yung bitch sa school namin nung high school." Siya. Nasa labas ako, hinihintay si Erika na dumating. Ilang minuto pa ay bumukas ang gate at may pumasok na kotseng magara. Aba, asensado ang pandak. Namiwang ako habang siya ay nagpapark sa katabing kotse ni Luke. Lumapit ako sa kotse niya at tumayo sa katabing pinto. Nang bumukas na ang pinto na estatwa ko sa kinatatayuan ko. Anong ginagawa niya dito? Baka naligaw lang. Dahan-dahan kong inihakbang paatras ang mga paa ko at tumakbo papunta sa loob ng mansyon at hinanap si Abby. "Anong nangyayari sa'yo, Irene?" Tanong ni Mama na ngayon ay umupo sa sofa at nagbabasa ng magazine. "Aasan si Abby?" Tanong ko. Parang lalabas ang puso ko dahil sa sobrang bilis ng tibok na yon. Uminit ang gilid ng mga mata ko, nagbabadyang umiiyak. Hindi ko maihakbang pataas ang mga paa ko. Biglang napatayo si Mommy habang nakatingin sa pinto. "Good afternoon, Madam." Sabi niya kay Mommy. "You're probably Emma de Los Santos' son, what?" Akala ko ba si Brandon? "Yes, Madam." Sabi niya pa. Lumapit sa akin si Mommy at iniharap ako sa lalaking kaharap namin. "This is my daughter Erin Gonzalvo." Pakilala ni Mommy. Nakatingin lamang ako sa katawan niya at ang laki yon. "Mommy." Napatingin ako doon sa batang sumigaw at si Abby yon. Niyeta talaga. Agad na lumapit si Mommy sa kanya at binuhat siya papalapit sa amin.
And this is Erin's daughter, Abigail Gonzalvo. Sabi ni Mommy, hindi ko alam ang gagawin ko. Best friend. Napatingin kami sa sumigaw at si Erika yon. Lumapit siya sa akin at tinakap ako at hinalikan sa pisngi pagkatapos ay kay Abby binuhat niya ito. Baby Abay, do you want to see Daddy? Nanlaki ang mata ko kay Erika. Talaga lang Erika. I am Martin Hal de Los Santos Madam, sabi niya. Nice name Martin Hale, sabi ni Mommy. Huy Irene, ba't ganyan itsura mo? Bakit parang natatay ka? BW sit. Pelit kong inihakbang ang mga paa ko at umalis doon at pumunta sa garden. Doon ako mawala ang mga luha ko. Kailangan mong maging handa Irene, remember Erika said okay. Me best, bakit ka umiiyak dyan? Napatingin ako kay Erika, sinundan niya pala ako. Erika, gumaralgal ang boses ko, nangunot naman ang noo niya. Ano? Sabi niya. Siya yun, ang ama ni Abby. Sabi ko, at hindi na mapigilan ang mga luha ko, at tuluyan na yung kumawala na parang serang grepo. Nasapo ni Erika ang bibig niya, Gigi ka. Ang galing mo Irene, ang hot noon, napa-facepalm na lang ako dahil sa kalokohan niya. Nandito kami ngayon ni Erika ay kwarto habang sina Mommy kasama si Leo at Abby ay nasa ibaba. Si Luke ay umalis dahil daw may asikasuhin. Erika, anong gagawin ko? Tanong ko habang nakaupo. Mamaya ay matatapos na ang meeting ni na Daddy. Siyempre gagawin mo yung pinag-usapan natin, sabi niyang nakaupo sa kaharap kong upuan. Natatakot ako. Naku Nieta naman Irene, ganito lang gawin mo. Taas noo kang titingin sa kanya na para bang walang nangyari ganon. Sabi niya at napapalakpak pa. Napatingin kami ni Erika sa pinto ng may kumatok. Pinapababa kayo ng daddy niyo. Takot at kaba ang nanananig sa dibdib ko. Opo tita. Sigaw na pabalik ni Erika at hinila ako palabas. Wala akong magawa kaya. Lumapit ako doon at sa sinabi nga ni Erika taas noo akong humarap sa kanila at ngumiti. This is my daughter. Sabi ni Dad at pinaupo ako sa tabi niya. And this is Emma's sons, Martin and Brandon. Sabi ni Emma de Los Santos. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Hi. I said pero si Brandon lang ang nakangiti pero yung si Martin tinignan akong seryoso. Biglang pumasok si Abby at Leo sa mansyon at may hawak na bulaklak. Nang makita ako ni Abby, bigla siyang lumapit sa akin at yumakap. Mommy. Sabi niya at biglang umupo sa lap ko at nakaharap na siya ngayon sa mga bisita ni Dad. Grabe ang tibok ng puso ko. May anak ka na pala Irene. Walang hiyang sabi ni Brandon. Di obvious. Pabalang kong sagot sa kanyang ikinatawa niya. Magkilala ba kayong dalawa Emma Brandon? Tanong ni Dad at gusto kong sabihin na ex ko siya na niloko ako pero okay lang dahil sa kanya dumating sa buhay namin si Abby. She's my ex-girlfriend. Kapal ng mukha sinabi pa talaga. Bakit hindi ko alam? Tanong bigla ni Dad. So he's my daddy, mommy. Sabi ni Abby at itinuro si Brandon. No baby no. Ganap kong sagot sa kanya. Tae na hindi ko hihilingin maging tatayan. Biglang nagring ang siko kaya nag-excuse muna ako doon at dinala ko si Abby. How's Liu? Talipandas na Liam. Talaga bang hindi mo ako pinapatapos no? Sabi ko at naparolled eyes. Whatever so kamusta siya? Tanong niya. Okay lang naman at hinahanap ka pala pero okay na. Napunan na ni Luke ang pagiging ama mo. Narinig kong natawa siya sa kabila. Naiinis ako sa kanya, kaya binabaan ko siya ng sili. How are you? Napatalon ako sa kinatatayuan ko nang may biglang magsalita sa likod ko na ikinaharap ko. Si Martin. Anong? Tell me, is Abay my daughter? Hindi ako nakasagot sa kanya. Aabi go to your lola muna, sabi ko. Okay, mommy. Sabi niya at tumakbo papunta sa loob. Taas noo ko siyang hinarap. Wala kang pakialam. Kahit na utal ginawa ko pa rin ang lahat para makapagsalita sa kanya.
Just tell me the truth. Sabi niya at nakaramdam ata ako ng inis. Bakit? Ano naman ngayon kung oo? Wala ka rin namang pake, di ba? Do you even remember what you said? Sabi ko, tsaka ko siyang nilampasan. I want to slap him kasama na yung kapatid niyang manluloko. Are you okay, Irene? Tanong ni Dad habang kumakain kaming lahat. Yes, Dad, sabi ko. I think your dish is being killed, Dad said. I looked at Emma's dish at parang ang tinortorture yun. Any problem? Mom asked, but I just shook Emma's head. But Mommy? Napatingin kami sa maliit na boses na iyon at si Abby bumaba ng hagdan na ngayon ay nasa harapan na namin. Pagkaalis ng mga De Los Santos family ay agad na nakatulog si Abby habang buhat ko siya. Ang mga mata ni Martin ay hindi mawala sa amin. Baby, come here, I said agad niya namang sinunod yun. Do you want more, Liu? Tanong ni Mom kay Leo na ngayon ay nakaharap sa maliit na lamesa habang kumakain. Hindi kasi abot ang lamesa sa hapagkainan. No, Lola, Liu said. Pinaupo ko sa lap ko si Abby at agad na sinubuan na tinanggap niya naman. Oh my God, Erin, she's allergic to shrimp. Sigaw ni Mommy at agad namang napatayo si Dad. Tinignan ko si Abby at agad na namula ang lalamunan niya. Hindi ko alam. Abby, Mom, dalhin natin siya sa ospital. Sabi ko at agad na pinatawag si Manong Kiko. Mommy, I'm Monek. Hindi masyadong makapagsalita si Abby at nag-aabot siya ng hininga. Baby, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang luha ko at agad nang kumawala iyon. Akmang papasok na sa kotse nang pigilan ako ni Dad. Stay here, Erin. Bantayan mo si Leo. Agad akong umangal. But Daddy, gusto kong just do what I said. Napaigtad ako dahil sa sigaw ni Dad at agad na sumakay sa kotse at pinaharurot ni Manong Kiko paalis. Mommy. Tumingin ako kay Mommy at agad akong niyakap. Tahan na, gagaling din yon, sabi ni Mommy. Nang makapasok sa loob ng mansyon ay hindi ko alam ang gagawin. Pabalik-balik lang ang lakad ko. Anak, umupo ka nga, nahihilo ako sa'yo. Sabi ni Mama habang si Leo ay nanonood ng TV. Ma, hindi kasalanan ko to kasi kung hindi lang ako na-depressed noon, sana alam ko ang lahat ng tungkol kay Abby. Gumagaralgal ang boses ko dahil naalala ko na naman ang nakaraan ang mga karanasan ko sa USA bago ako umuwi dito. Don't blame yourself, Erin. Hindi mo kasalanang nagkaganoon, ke. Mom. Hindi. Sigaw ko na ikinatigil ni Mommy at ni Liu din na nanonood ng TV. Tita is just allergic. Abby, Emma loves will not die. We will married in the future. What the hell? Biglang hinarap ni Mommy si Leo na ngayon ay inosenteng nakatingin sa lola niya. Where did you get that, Liu? Sabi ni Mommy sa kanya. Tito Luke. Sabi ni Leo at agad na bumalik ang tingin sa TV. Nasapo ni Mommy ang ulo. Walang kwenta talaga yon pagdating sa mga pamangkin niya. Sabi ni Mommy na umiling-iling pa. Buset na, Luke. I said at agad namang bumukas ang pinto ng mansyon at agad na iniluwa si Luke. Yuhu! Leo, andito na ang gwapo mong uncle. Sigaw ni Luke pero tinignan lang siya ni Leo at agad na binalik muli ang mata sa TV. Aba, attitude ka, aray tita naman. Agad na angal ni Luke nang batukan siya ni Mommy. Ayan, bagay sa'yo yan. Ano ang mga tinuturo mo sa bata ho? Sabi ni Mommy na itinuro pa si Leo. Mga ABCD, aray po. Binatukan ulit siya ni Mommy. Pilosopo ka pa. Singhal sa kanya ni Mommy. Kamot-ulong tinignan ako ni Luke pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Tita, alam niyo bang madaling tumanda ang mga taong galit? Sabi ni Luke na ikinakunot ng noo ko. Saan mo naman nakuha yan Singhal ulit ni Mommy sa kanya. Kaya dapat po tita, wag ganyan, tsaka kung tumanda ka na ng husto at napapangitan na sa'yo si Tito Michael Idi iwan ka na nun, kaya tita dahin ang ngiti. Pang-uto pa ni Luke kay Mommy. Biglang umupo si Mommy at tinignan ako ng seryoso. Samahan mo ako bukas. Saan? Tanong ko. Workout tayo. Sabi ni Mommy at umalis.
Napa-facepalm na lang ako. May problema na nga ako kay Abby, dinagdagan pa ni Luke. Tinignan ko si Luke na nagtataas baba na ang kilay niya habang nakangisi sa akin. Wag mo kong ganyanin, Luke, ang creepy mo. Sabi ko, tsaka siya nilayasan at tinawagan si Dad para update kung ano na ang nangyari kay Abby. Kasalanan ko talaga to. Nagmamadali akong lumabas ng mansyon at agad na sumakay sa kotse at pinaharurot yun. Pupunta ako sa ospital, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog, ang tanging nasa isip ko ay si Abby. Tinawagan ko kanina si Dad kung saang ospital nilang dinala si Abby at sa mga De Los Santos family ang ospital na yon. Ilang minuto pa at nakarating na ako sa ospital. Napatingala ako sa pinakamataas na bahagi ng ospital at may nakalagay doon na De Los Santos Medical. Agad akong naglakad papasok ospital at nagtanong sa nurse kung saan ang room ni Abigail Gonzalvo. "Thank you," I said, saka hinanap ang room ni Abby. Hinanap ko ang 406 at agad ko namang nahanap yun. Dali akong lumapit doon at binuksan. Nadatnan ko si Abby na nakatulog, agad kong nilapitan ang anak ko. Abby," sabi ko at pinasadahan ang kabuuan niya. Namumula ang leg niya. "Erin, don't worry, she's fine." Napatingin ako kay Dad nang magsalita siya. Nakaupo siya ngayon sa sofa dito sa room. Hindi ko na napigilan at kumawala na ang luha ko. Agad akong nilapitan ni Dad at niyaka. "Huwag kang umiyak, Abby is okay now, Erin." Kumawala ako sa yakap ni Dad at tinignan siya. "Kikasalanan ko to, Dad, hindi ko alam ang lahat tungkol kay Abby," sabi ko at tinignan si Abby na mahimbing na natutulog. "It's okay. Just don't stay away, Erin," sabi ni Dad, pero hindi pa rin tumigil ang luha ko. Napatingin kami ni Dad nang biglang bumukas ang pinto at ganun na lang kabilis ang puso ko at kaba ko nung si Martin ang iniluwa nun. "Oh, Mart," bati ni Dad sa kanya at agad na lumapit. Nanatili akong nakatayo dito at pinunasan ang pisngi kong basa. "I heard what happened to Abay M. Gonzalvo," sabi ni Martin. "Ah, yes. Tita Boy, how's your father?" tanong sa kanya ni Dad. "He's good," sabi niya at saka bumaling ang mga mata niya sa akin. Napaiwas ako ng tingin. "Kamusta siya?" Napatingin ako sa kanila nang biglang magtanong si Martin, pero ang mga mata niya ay nanatili sa akin. "Okay na siya, nakakain lang na hindi dapat," sabi ni Dad, pero ang mga mata namin ay nagkatitigan. "Accept it, and if you get pregnant, I'm not ready yet." Biglang may lumandas na namang luha sa pisngi ko nang maalala na naman ang katagang yun. "Magkakilala ba kayong dalawa, Irene?" biglang tanong ni Dad. "Hi." "Yes." Nanlaki ang mga mata kong nakatingin kay Martin dahil sa sinabi niya. "That's nice. And Abby is my daughter." "Hindi pwede." Agad ko siyang nilapitan at sinampal. Ang kapal ng mukha niya. Hindi ko mapigilan ang luha ko. "Wala kang karapatan para pangunahan ako," madiing sabi ko sa kanya. "Wah." Naputol ang sasabihin ni Dad nang may biglang sumulpot na bata at niyakap sa si Martin. Abby." Nauutal kong sambit. Bigla siyang umiyak at tinignan ako. "Mommy, why are you hurting Daddy?" sigaw niya sa akin. Anak." Hindi ko alam ang gagawin. Tinignan ko si Martin at nakatingin lang din sa akin. "What is meaning of this, Erin?" Napaitad ako dahil sa sigaw ni Dad. "Sir, can you leave us? Please take Abby with you too." Hindi maagap kong sabi. Ayokong maiwan na kasama siya. Tinignan ako ni Dad na matalim. "You need to, Erin. We will also talk when we return to the mansion," sabi ni Dad at agad na binuhat si Abby at iniwan kami sa kwartong to. Tinignan ko ng matalim si Martin. "Bakit pinangunahan mo ako?" Madiing sabi ko sa kanya. "Why, if I didn't tell the truth, you will tell your family that I am Abby's father." Tumawa ako ng nakakaloko. "Ano ba sa tingin mo After what happened to us in that damn room and you take some money out of your wallet Gumaralgal ang boses ko. Nakakabwisit tong lalaking nasa harap ko.
I will admit, I was so stupid at that time. Sabi niya, tinignan ko siya ng seryoso. But when I saw you and Abby, I no longer suspect that Abby is not my child. Sa sinabi niyang yon, ang kanina pang luhang pinipigilan ay ngayon ay parang sirang gripong agos ng agos. Alright, tama na tong walang kwentang usapan. I said at nakita kong nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Gagawin ko para sa anak ko. Anak natin, pagtatama niya sa sinabi ko. Hindi na ako nagsasalita pa at nalagpasan ko na siya.